Ngayong back to work na ang karamihan, kitang-kita ngayong araw ang epekto sa trapiko ng pagsasara ng southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover. Pagtitiyak ng MMDA at DPWH, 24 oras gagawin ang konstruksyon para maagang makumpleto ang proyekto. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Hindi na naibaba ng rider na si Jericho ang kanyang pasahero sa MRT Kamuning Station. Pinaliliko na kasi sila sa Scout Borromeo matapos isara ang southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover para sa mga pribadong motorista. Nakakaya lang po talaga sa pasahero kasi yung binayad nila hanggang doon po. Tapos malayo pa po lalakarin nila. Mainit sir, super init tapos malayo pa yung lalakarin. Di po namin alam na sarado. Ikinadismaya rin ng isa pang rider ang malayong inikot nila para makarating sa destinasyon. Sayang po sa oras kasi yung pasahero ko po, late na po yun, nagmamadali. Siyempre, maraming mga layo pa na ikutin, sa gas din. Ipiniliwanag naman ng Quezon City Traffic and Transport Management Department ang dahilan ng pag-divert nila sa mga motorsiklo sa Scout Borromeo. Minarapat natin na lahat ng motorsiklo kakanan dito at 2 blocks lang naman yung i-detour sa kanila at makakalabas na rin uli para mapabilis lang yung daloy ng trapiko sa panulukan ng Timog at EDSA. Kasabay nito, may panawagan ng MMDA sa iba pang motorista upang hindi na maipit sa trapiko sa EDSA Kamuning. Marami pa rin po ang nagsisiksikan dito sa service road. So talaga pong kailangan na hati-hatiin at dumaan sa mga alternatibong ruta. Sa ngayon po, ang dulo po or tail end ng traffic ay nasa may Scout Albano na. At yan po ay mababawasan kung mas marami ang gagamit ng alternatibong ruta kaysa magsisiksikan. Tiniyak ng DPWH na puspusan ang gagawin nilang pag-aayos sa flyover upang matapos ito sa loob ng 6 na buwan o mas maaga sa inaasahan. Sa ngayon ay 24/7 na magtatrabaho yung ating contractor, 3 shifts, para masigurado at mapabilis po ang ating trabaho dito sa Kamuning Flyover. Tangi ang lane ng EDSA busway sa Kamuning Flyover ang binuksan para sa mga dumaraang bus. Siniguro rin ng Quezon City Traffic and Transport Management Department na magdaragdag pa sila ng mga signages, karatula at mga tauhan na gagabay sa mga motorista upang kahit papaano ay mabawasan ang kalbaryo nila. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.